minsan, ang pinakamagandang destinasyon ay hindi lang ang lugar, kundi ang mismong paglalakbay. Samahan niyo ako sa aking ride gamit ang bago kong Yamaha Lexi 155 habang tinatahak natin ang daan papunta sa Blazing Mountain of the Gods. Pre, ang ginaw pre! Ang ginaw! Yee! Ito guys, pwede na tayong dumaan dito sa may bridge. Open na oh. Wala. Uy. Uy, uy, uy. Delikado. Sabay-sabay nating pagmasdan ang ganda ng kalikasan. Ito yung pinakadelikado. Ganda ng view dito guys oh. Oh. Nakaka-relax yung view. Hindi nakakapagod no? Nangawit ka na sa motor mo, hindi pa? Kayang-kaya pa? Relax na relax no? Yan yung patakbo lang namin, nasa 30-40 lang. In-enjoy namin yung bawat view na nakikita namin no? Kaya pa? Diretso tayo. It's 5 AM in the morning. On the way tayo ngayon, pupunta tayo ng Kalanasan, Apayao, kung saan pupuntahan natin ang Blazing Mountain of the Gods. At dahil pupunta lang rin naman tayo doon, i-guide ko kayo sa dadaanan natin. Ito pala yung pang-tatlong balik na natin doon sa may Blazing Mountain of the Gods. So yung magiging rota natin ngayon ay magbabaya corner tayo. Ayan, sa mga nagtatanong pala kung ano yung nilalagay nating gasolina sa ating Lexi XCS sa Petron, 295 yung first full tank natin, nasa 3.6 yung liters. Tapos nireset natin yung ating trip meter. Ayan, 00 na tayo ulit. So dito guys, mula Tugigaraw, search natin. Kapag ka magsa-search pala kayo sa Gmap, ang isa-search nyo ay Mount Kilang. Ayan, so direction natin nasa 168 km. Thank you. Ito naman yung mga dala natin ngayon guys. So nagdala lang ako ng extra na jacket natin, tubig, tapos yung drone, ito sombrero natin. Yan, sisimulan natin ang ating paglalakbay. Alright, let's go guys. Madulot Terra. Welcome Piat Cagayan. Down hear the sound of the breeze carrying us. Dito na tayo papasok sa may Santa Barbara, Magiling. Kaliwa tayo dito. Ito yung daan na papuntang Tuaw. Soon to be Tuaw City sa 2040. Wow. Ito yung bridge nila dito. Ayan pang isahan lang. Hindi pwedeng magkasalubong kapag sasakyan. Ginagawa na rin pala yung bridge dyan Ang lalaki ng mga pundasyon Ang bilis natin. So time check 5:53. At nasa 31.8 km na yung distance ng nalalakbay natin. Pansin nyo siguro sa natin, panel natin, hindi nyo masyadong nakikita yung natin, yung nasa dashboard natin, kasi naglagay tayo ng smoke na screen protector. Eto na yung pinaka town proper nila dito sa may Tuaw. Pero halos lahat ng nakikita natin sarado pa lang. Maaga pa kasi, nasa 5:59, mag alas 6 pa lang. Kakaliwa tayo dito, going to Apayao. May para-prod palang daanan Pumasok ako sa Eskinita. May shortcut pala dito. I-close kasi nila yung daanan doon sa labas kanina.
Dito tuloy tayo dumaan. Okay. Yan na yung daanan. Eto. Bakit kaya sinarado yun? Mukhang dito na mag-uumpisa ang kalbaryo ni Lexi. Wala na mga bahay-bahay dito oh. Hindi ko lang alam kung anong parte na to. Parte na yata ng corner. Tapos sa paligid nito mga bulubundukin. Ito yung dadaanan mo kapag pababa ka ng Tuaw. Libangking dito. Ayan oh. Buti na lang magaan yung handling nitong Lexi. Kaya napaka-paborito kong gamitin ito kapag meron akong ganitong ride na pupuntahan. Kasi kung situlin, mas dito ako sa sa Lexi. Kung sa city driving naman, yung ginagamit natin madalas, yung ating click. Sana may makasabayan tayo mamaya dun sa part ng corner o kaya sa may Kabugaw para medyo masaya din yung natin, biyahe natin. Iba talaga yung ginawa dito sa bundok. As in, maginaw talaga. Kaninang nandun tayo sa Tugigiraw, pinagpapawisan pa tayo kanina eh. Tapos dito, parang kang naka-aircon. Wow, ganda naman ang ginawa nila dito oh. In-improve nila oh. Maganda magtambay dito kapag hapon. Pangatlong punta natin dito sa Blazing Mountain of the Gods. Paiba-iba yung motor na ginamit natin. Nung una, gamit natin si KTM Duke. Pangalawang punta natin, gamit naman natin si Click. At ngayon, gamit natin si Lexi. Pero magkakaiba kasi yung thumbnail at title natin nung pumunta tayo dun sa Blazing Mountain guys. Kaya yung mga ibang makakapanood nitong video natin, first time nilang makita tayo sa Blazing Mountain. Grabe guys, napakaginaw dito. Ayan, administrative building. Part na ng corner to Corner National High School. Tama ba? Ito yata yun, CNHS. Ayan, shout out sa mga taga corner. Dadaan po ako dito sa lugar nyo. Eto, may mga nakakasabayan tayo dito. Nakaklik din Kapag ganito yung lugar na pupuntahan nyo, na bulubundukin, mas magandang gamitin ang matic compare sa mga dekambyo. Hindi kayo mabibitin kapag paakyat o kaya pababa. Ang daming paikot-ikot Dumaan ako ng dito 2 beses. Pero parang hindi pa ako sanay sa daan. Grabe, ang ganda ng mga bundok sa harapan natin. Grabe ang pababa ito. Amazing. Wow. Time check tayo, 6:42 AM. At nasa 57 kilometer na tayo. Nabawasan na tayo ng 3 bar. Kasi yung daanan dito, grabe Kung mapapansin nyo naman, sobrang tarik nitong dinadaanan natin. Tapos paikot-ikot pa. Tapos may signage dito, Falling Rocks. Kaya kung papapiliin ako, Aerox or Lexi, kapag ganito yung pupuntahan mong lugar, Lexi na ako. Yan Yung maganda kasi dito kapag bangkingan guys, ito napakalaking tulong nitong itong inaapakan natin dito. Yan yan. Kasi kapag bumangking ka, yan, apakan mo ng bigatan mo lang yung paa mo dito sa gilid. Kusang magbabangking yung motor.
Kahit hindi mo na gagalawin yung pinaka manubela mo. Ayan oh. Oh, 'di ba? Ayan guys oh. Konting preno lang dito sa likod, tapos ayan, apakan mo lang ng mabuti yung ano, itong inapakan natin. Yan. Siyempre kapag ganitong lugar yung pupuntahan mo, hindi ka mabibitin. May mga nakakasabayan din tayo dito, pero mangilan-ilan lang. Sarap naman magmotor dito. Para ka lang kumakain ng fried chicken sa ano, Jollibee. Pero ang problema ko naman ngayon, sa sobrang comfort naman nitong motor natin, inaantok ako. Para kasi tayong ano nagsiswing. Ayan oh, gumaganyan-ganyan tayo oh. Meron din palang dumadaan dito na bus oh. Siguro ano to, baka di kaya Claveria ang pupuntahan nito or Lawag. Check nga natin. Walang nakalagay. Hindi ko makita. May Florida din pala dito sa Apayao. Pero imposible namang makakakyat yan sa Butaw. Sobrang tarik nun. Ayan oh, sobrang kapal ng fog. Parang uulan yung itsura ng panahon di ba? So kanina nung nandun tayo sa part ng corner, sobrang init. Dito naman baliktad. Napakalamig. Parang nasa atok ka lang oh. Ang taas natin guys. Natatakot akong talagang isagad ibangking tong si Lexi natin. Kasi nung nakaraang nag-Ilocos kami ni Mrs., sinagad kong binangking to, sumayad yung center stand. Medyo mababa lang siguro yung center stand nito. O mabigat lang siguro. Muntik tayo dun sa ibon Grabe, ang solid ng daanan dito. Ito talaga yung magpapaalala sa'yo kapag ka dumaan ka dito sa lugar na to, itong daanan. Kasi kung hindi ka sanay sa ganitong klaseng daanan, huwag ka nang dumaan dito, promise. Baka ma-aksidente ka. Yun. Medyo lumalabas na yung haring araw oh. Balitong ride natin guys, parang sinishare ko lang sa inyo yung mararamdaman ng isang bilang rider na kapag ka nag-ride kayo dito sa lugar na to, malalaman nyo yung sitwasyon dito. Yan, alam nyo naman sigurong kapag ka sinabing Apayao Road, talagang paliko-liko yung daanan dito. Pero kung gusto nyong pumunta ng Blazing Mountain pagka galing kayo ng Tugigaraw tulad ko, kung ayaw nyo ng ganitong klaseng daanan, pwede kayo mag via Ilocos Norte, tapos ikot kayo ng Lawag. Bali yung magiging nyo na ruta nyo, magvaya Solsona kayo. At kapag ka nadaan pala kayo dito guys sa part ng Apayao Road, lalong lalo na ito, may mga bahay-bahay may sisiw sa gitna. Iwasan nyo na lang makasagasa ng mga hayop nila dito para walang aberya. Kasi halos yung mga bahay dito dikit-dikit lang malapit lang sa kalsada. Tapos observe nyo na lang yung paligid nyo kapag nadaan kayo dito. Kita nyo naman yung daan talagang paliko-liko. Mga blind spot di mo makikita. Ito katulad yan, madulas to. Ito pala yung dapat nyo ding iwasan kapag magbabiyahe kayo, itong mga ganitong klaseng tubig. Ayan, kasi malumot. Yung dinaanan natin, madulas yun. Ayan guys, Kabugaw, diretso, tapos Pudtol. Dito naman na part, pakanan. So ito yung papuntang Pudtol, Apayao. Ito naman yung papuntang Kabugaw. Malapit-lapit na pala tayo Kahit wala tayong signal, nakaka-access tayo ng Gmap. Kasi yung ginawa ko kanina dyan, before pa tayo pumasok dito sa part ng Apayao, ini-start na natin yung ating ruta. So bali kahit wala na kayong signal dyan,
mararoute niya pa rin kasi masasave siya eh kahit wala na kayong data. Kasi sa lugar na to, as in, wala na talagang signal. Dito na tayo magsa second full tank. Oo, red. Okay, sige. Eto po. Wala ka bang dos lang dyan? Dos, check natin kung meron. Thank you. Red? 101. Ayan, sakto 101 yan ah. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Basta 101, divide natin ng 2.9. Nasa 34.82. Check natin yung average natin. Ayun o, nasa 32.6. So yung actual natin nasa 34.8. Tapos i-reset natin yung ating trip meter ulit. Doon natin masusubukan sa sa Blazing Mountain of the Gods kung talagang kaya niyang umakyat. Hindi lang pang city ride, pwede rin pang adventure. Bali yung ating CVT dito is stock. Tapos yung tire natin hindi pa ako nagpapalit dito kasi gusto kong i-maintain talaga yung performance nito. Kasi kahit manipis yung kanyang gulong, parang malapad yung gulong niya kapag nakasakay tayo dito sa mismong motor. Tapos pipe natin, stock pipe. Meron akong namumukaan na. Sino kaya to? Boss, saan yung ride mo ngayon, boss? Sa may boss, sa may Mount Kilaan. Saan ka galing, boss? Sa Tigera. Tugigiraw? Bakit may mic ka dito, boss? Yun Para saan yan? Naka-intercom ka? ADV din pala yung motor mo. Okay naman siya gamitin sa adventure? Ha? Goods na goods. Goods na goods? Pinamodify mo to? Ganda ng windshield mo ah. Guys, meron tayong mga kasabayan Pupunta din daw siya ng Blazing Mountain Ayan, so nagkita kami ni Bossing dito sa may Kabugaw. Galing din siya ng Tugigiraw. Sama ka na sa akin, Bossing? Ha? Convoy na tayo? Sige. Ayan guys, sa mga nagre-request na kung pwedeng pang adventure yung Lexi, pwede yan. Pwede nyong dalhin sa Blazing Mountain. Nasa 142.8. Dapat yung yung nasa panel natin bago tayo magpapagas. Ito na kaya yung nakita naming kanina. Bus. Expect nyo kapag ganitong lugar yung pupunta nyo, mahal talaga yung gasolina. So yung gas doon ay nasa 102. Boss, magkano na naigagas mo sa ADV mo? 437. Tapos kanina Dito sa Kabugaw oo, is 2 liters lang. Bale, 205. 205. Mahal ng dito Mahal yung gas. Mahal May tinapay ako dito. Ayan Meron din muna tayo. Do you remember when we couldn't get enough of it all? We kept it going for so long, so long. I don't know where I would be if we let it go. Grabe naman yung mga bundok Ganda. Paikot-ikot yung daanan. Ganito yung itsura ng daanan Ayan, parang siyang bitukan ng manok. Paikot-ikot lang. Tapos matataas na mga bundok.
Kung di ka sanay sa ganitong daan, talagang madidisgrasya ka. Up, pataas ulit. Kailangan mo talaga ng extra na lakas kapag ganito yung pupuntahan mong lugar. Hindi ka dapat dito magmalatuba. Dapat alerto yung mga mata mo, kasi tignan mo yung mga kalsada dito. Hindi mo alam, biglang may kasalubong ka. Pero ang problema, para ako inaantok. Yung mga nakita kong post ng pumunta sa Blazing Mountain, nagbabasa kasi ako ng mga comment nila doon. Sabi nila kapag pupunta ka ng Blazing Mountain, marireset daw yung yung isip at puso mo. O sa mga sawi sa pag-ibig dyan, dito pala magandang view. Nice. Unbelievable ang paligid, napakaganda. Grabe namang to, bundok. Ang taas ng mga bundok na to. Tapos mababagsakan ka, no? Pagilid tayo, baka mamaya biglang matalsikan tayo ng maliliit na bato. Nandito ulit tayo sa pinakatuktok ng bundok, Ganda ng view dito, guys, Nakaka-relax yung view. Hindi nakakapagod, no? Nangawit ka na sa motor mo, hindi pa? Kayang-kaya pa? Relax na relax, no? Yan yung patakbo lang namin, nasa 30-40 lang. In-enjoy namin yung bawat view na nakikita namin, no? Kaya pa? Diretso tayo. Ang ganda ng mga nakikita natin dito. Sana lagi-lagi tayong nakakakita ng ganito, no? Para nare-reset yung mood natin. Wow. Parang eto yata yung nandun kanina sa o sa kabila. Parang sa kabila. Tapos yung way na yun yung madadaanan na naman natin. Medyo malayo-layo pa. Bababa tayo dito sa bundok. Silipin nga natin to. Uy, grabe. Ang taas pala nito. Ayan yung view dito. Meron din palang bahay dito. Ayan, kompleto din pala sila dito. Ayan, may mga motor din sila. Napaka-useful ng motor dito, guys, kasi kapag wala kang motor at dito ka nanirahan, kawawa ka mag-abang ng sasakyan mo. Bibihira pa man din yung dumadaan na sasakyan dito. Tsaka pati sa signal, walang signal dito. Enjoy na lang muna natin yung view dito. Grabe, ang ganda, Ganda pati daanan. Kung di nyo nga kilala tong Lexi na motor, parang NMAX lang yung dala natin.
Kasi same sila dito sa kanilang ano, manubela, tapos sa kanyang panel. Dito lang sa panel pala medyo magkaiba. Kasi sa panel ng ano, ng B1 tsaka B2, maliit lang. Ito malaki talaga yung pinaka dashboard niya. Ayan oh. Tapos malalaki rin yung mga indicator dito. Katulad ng signal light, ayan, temperature niya, high beam. Ito, magsasawa naman tayo sa pababa na daanan. Kanina puro paakyat, ngayon puro pababa naman. Mga tipak ng ano, bato na nalalaglag galing sa taas. Hindi pang karaniwang bato yan. Yan yung batong ano, matutulis. Bato ng bundok, nakakasugat. Kaya dapat kapag nandito ka na banda, medyo alalay ka lang. Tapos wag ka masyadong magpapagilid, kasi kapag gilid na gilid ka dyan, baka malaglagan ka ng mga tipak ng ano, bato. Hindi ko ba alam bakit kaya ganyan yung mga ano, bato dito. Ayan oh. Para bang na ano siya, na grind yung itsura niya. Grabe naman, napakataas naman nito. Yung ADV sa likod natin oh, hinaantok na. Ito aminin ko kapag ka ganitong motor yung dala mo na ano, idadala sa bundok, aantukin ka talaga. Pero yung maganda lang dito, komportable ka. Parang nag-i-e-bike nito eh. Kahit wala nang throttle oh, nakakatipid sa gasolina. Ayan, ito 20 tons Sikapo Bridge. Ayan, pero di ba may Mount Sikapo? Saan kaya yun? Dito rin kaya yun? Ang haba rin no? Kasalukuyan nilang inaayos itong ano, daanan. Tinatanggal nila yung ano, lupa. Saan ba galing yung lupa na yun? Ay, siguro nung unang panahon kapag kadadaan sila dito sa daanan na to, especially lupa, ang hirap siguro nilang dumaan noon dito no? Kasi kung mapapansin nyo, kahit na semento tong daanan, ang hirap pa rin ano, pumunta dito. Ito, ayan oh. Di ko lang alam kung saan papunta yan. Siguro pwede tayong dumaan dito, no? Try natin. Saan ba papunta to? Tara, try natin. Baka mas shortcut to eh. Yun nga, may dumaan no? Saan ba pupunta to? Naku po, baka iba yung daanan na to. Silipin na lang natin kung saan pupunta to. Pero sa mapa, ito pa rin naman. Kasi parang nung time na pumunta kami, doon kami sa baba dumaan eh. Welcome to Apayao Road. Itong daanan na to, parang may hambing ko siya sa daanan papuntang Awichon. Pwede kayo magpahinga dito sa gilid. May mga nagpapahinga. Grabe, napakataas naman nito oh. Wow. Grabe, nakakatakot naman. Ang taas. Kapag ka nandito ka sa baba, tignan mo yung taas, sobrang taas. Pero kapag ka tinitignan mo lang yung daanan, parang naka-level lang sa'yo eh. Pero itong ano naman natin, Google Map natin,
Dito niya naman tayo tinuturo. Ayun nga. Doon tayo galing kanina. Yung dinaanan natin. Tapos nandito na tayo. Wala na mag-ibang daanan dito na mas malapit papuntang Blazing Mountain. Natatandaan ko na. Ito pala, eksakto pala tong dinadaanan natin. Kasi nung time na galing din kami ng Blazing Mountain. Ito na part noon, landslide din yan. Tapos anong oras na kaming dumaan nun? Gabi na eh. Natatandaan ko na nga. Ito pala yung daanan na madaming landslide. Tapos dito na part, yan itong kanal dito, punong-puno ng tubig yan noon. Last December kami pumunta dito. Katatapos pa yata ng bagyo noon. Kaya madami pang mga punong natumba dito. Panoorin nyo yun guys, yung video natin na yun. Ito ilalagay ko na lang sa screen. Bali yan yung time na pauwi na tayo ng Tugigiraw noon. Dala natin na motor ay KTM Duke. Ito yung pinakadelikado. Kapag ka umuulan, babagsak lahat yung nandun sa taas, papupunta dito sa baba. Buti na lang puro buhangin tsaka maliliit na bato lang, no? Wow, wow, wow. Pare-parehas na yung mga nakikita natin dito. Yung motor tinakpan na lang. Another, mas malala. Naku po. Bago lang to. Uy, madulas. Yan grabe naman. Bumagsak. Tapos may yan, semento ba yan? Wow, ito talaga. Itutuloy ba natin? Madudiman yung motor natin. Ayun na, lumubog na sa putik. Okay lang yan. Malilinisan ka naman pag uwi. Yung ADB. Hanggang doon yung daanan, sinakop ng landslide. Ito naman, parang bagong linis lang Bagong pinagano nila yung lupa. Paano na kapag umuulan to? Buti maganda yung panahon ngayon. Pero di natin alam mamaya pag uwi namin kung yung magiging itsura ng panahon. Ayan guys, may nakasulat dito. Apayao 2nd Dayo, June 18, 2026. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Parang yata, maglilinis sila dito. Ayan kiniklear nila yung buong paligid para malinis. Hindi na mamalayan, nandito na kami sa pinakataas ng bundok. Ito na kaya yung half tunnel dito sa may Apayao. Ito na pala yun guys Ito yung sinasabi ko na parang para siyang nasa Kalinga. Wala naman tayong dito, masisilungan
taas ng bundok oh. Guys, ito yung daan kapag pupunta kayo ng Claveria, Cagayan. Tapos diyan naman kami dumaan no, pag galing ka ng Cabugao. Ayan, so medyo malapit ka na kapag nandito ka na na part. Ayan no, Cabugao, Claveria. Tapos may gasolinahan din dito. Ayan, Petron yata to. Magkano gas nila dito? Ay, mas mura. Nasa 99 no. Sige, mamaya magagas tayo dyan. Nakaramdam na ako ng gutom pare. May kanin ako, wala akong ulam. May baon kang ulam? Ito, mayroon akong ano dito eh. Sakto. Meron akong kanin dito. Kain na muna tayo. Nakakagutom magbiyahe. Yan. Mainit pa. Ang sarap naman. Wow, grabe. Ang taas naman nito. Grabeng view oh. Buti na lang bago yung motor natin. Komportable tayong ibiyahe siya sa ganitong lugar. Yan oh. Grabe. Napakataas naman ito. Grabe naman yan. Parang buong isang bundok eh. Isang bundok yung taas niya. May konting rough road dito. Tapos dun mamaya sa may part ng Butaw. Yun yung pinakadelikado sa lahat. Ito na yung Barangay Butaw. Dito sa may Kalanasan, Apayao. Ito yung elementary school. Ayan, Butaw Integrated School. Susubukan natin akyatin itong mataas na daanan na to. Sabi nung naka-ADV ano daw eh, parang mahina daw yung hatak ng ano niya, motor niya kapag pataas. Ayun nga, naiiwan no. Grabe guys, ang taas na to. Ayan no. Ayan, ito yung technique naman kapag paakyat kayo. Mag zigzag. Kapag wala namang sasakyan, open, ayan. Pwede kayo mag zigzag. Kasi para hindi masyadong ma-stress yung makina ng motor nyo kapag umaakyat. Kasi pataas talaga to eh. Tignan nyo yung ano, naka kulong-kulong. Pa-zigzag din siya kanina eh. Ayun no, natatanaw na dito yung Blazing Mountain no. Ayun no, kitang kita. Natatanaw man dito pero ilang ikot pa yan. So sabi ni Gmap, nasa 8.9 km pa. At 11:45 na yung oras pala natin ngayon. Ayan, 11:45 tapos 12:03 makakarating na tayo dun. Yung nai-imagine ko habang nagdadrive ako, parang alam nyo yung ano sa drone, 'di ba, kapag nag-quick shots ka, may ano yung tawag doon, dolly o dal. Yung parang habang dumediretso ka, tapos nazo-zoom in naman yung nasa harapan mo. Parang ganun eh, no? Pagmasdan nyo. Oh, 'di ba? Ayun no, yung Blazing Mountain, no? Ang taas pala nun, no? Ayan yung mga tipak ng ano, lupa ba yan? Galing sa taas. Ito guys, pwede na tayong dumaan dito sa may ano, bridge. Open na oh. Dati kasi
Dito kami bumababa oh. Napakataas. Pwede pa rin namang dumaan kaso open naman na tong ano eh. Itong bridge. O dito na tayo. Di ba? Ngayon naman, aakyat naman tayo dito. Delikado umakyat dito guys kapag first timer mo. Kaya sa mga hindi pa sanay, magbaya solsona na lang kayo. Ah! Yun no. Nakaraos din. Ala. Ito dapat ano lang, half throttle lang tayo. Ito talaga yung ano, klase ng ride. Woo! Grabe! Ang ganda! Ayan na guys, oh, yung Blazing Mountain of the Gods. Ay, sa wakas nasulyapan ulit kita, Blazing Mountain. Uy, may nadisgrasya oh. Sayang. Ha? Disgrasya. Sayang motor niya. Pero maganda yung view. Pre, ang ginaw pre. Ang ginaw. Direk na direk yung araw pero sobrang ginaw dito. Ayan oh. Yay! Solid. Nung last na pumunta pala kami dito, wala to. Itong mga upuan dito, pati ang mesa, wala. Ang meron lang nun dito, isang maliit na mesa. Tapos itong mga bato. Ganda. Tapos doon oh, yun yung dinaanan natin oh. Grabe, paikot-ikot tapos pataas.
Ito lang talaga yung pinaka-special sa lahat. Itong view na to. Kasi 'di ba sa Google nyo lang nakikita yan or kaya sa Facebook. Eh ngayon nakikita na natin ng live. Yoy. Hello po. Musta? Taga saan po kayo? QC. Ha? QC. Ay, QC pa? Ang layo naman pala. Kami galing. Ay, pagod kayo galing. Saud. May Saud. Tapos, saan kayo pumasok? Dito? Or dito? Dito. Ah, sa ano kayo? Solsona din? Oo. Tapos, lalabas din kayo dito? Lalabas kami dito, pabigan na. Pabigan na. Ah. Meron pero ano, napakadelikado. Diyan kami galing eh. Pataas, pababa, tapos madaming landslide. Saan po yung ano dito? Saan yun? Ah, papuntang Tugigaraw. Tugigaw. Oo, yan naman. Kapag gusto mong mag-explore, okay lang din. Pero may naksidente kanina doon, no? Iniwan nila yung motor nila. Nandun yung motor eh, bagong-bago. Yung nakilala natin sila, bossing. O taga QC daw sila, oh. Anong pangalan mo, bossing? Jimboy. Jimboy. Ay, kapangalan mo siya, Jimboy. Kayo, ma'am, pangalan niyo po? Giselle. Giselle po. Giselle. Giselle, ayan, oh, shoutout shoutout sa kanila, ma'am, mo. Phantom Speed. Pero wala kasing signal dito. Bigyan ko na lang kayo ng sticker mamaya, ma'am. Taga saan kayo, sir? Nagago, sir. Ago, La Union, no? La Union sir. yan. Yun, no? Shoutout. Nandito sila ngayon sa may Blazing Mountain, no? Kuha ng isang malaki, yan, tapos yan. Thank you, sir. Oh, ikaw, sir. Pangalan mo, sir? Mark Denver po. Mark Denver. Sige, sir. Thank you, sir. Yun. Ba't yung kamay mo, sir? Ganyan yung kulay, sir. Sir. Yun, puti na kamay ni sir, oh. Parang ano lang, oh. Wala, nahati na yung kulay ng kamay ko, eh. Yan, shoutout sa kanila. Baka meron kayong gustong i-shoutout, mga mahal nyo. Shoutout dyan kay Sir HB. Kumusta kayo? Yun, ikaw, sir. May asawa ka na, sir? Jowa, sir. Jowa, ikaw. Shout out kay mami ni Kuya RR. Ikaw. Ayer. Ilan taon ka na? Sir. Ha? Shout out sa kumpare ko sa kusina. Omar! Ano na? Let's go! Galing na kayo din sa ano? Sa may tawag doon, yung arko ng Blazing Mountain? Oo, sir. Naglagbok kayo doon, hindi? Oo, yan, naglabas. Ay, pinaglagbok nila kayo? Nagbayad kayo, hindi? 30, sir. Ay, may bayad yun? Oo, 30. Ay, tinagos nyo, sir? Hindi pa kami pumunta dyan eh. Dito kayo galing, sir? Oo. Oh, mag-iikot na lang kami doon tapos para masayang pa yung 30 pesos, panggas pa namin yun eh. Okay guys, time check, 2:18 na ng hapon. At enjoy na enjoy kami dito. So hindi namin namamalayan yung oras na pala stress na pala. Tapos yung panahon, ayan oh, medyo maulap-ulap. Iikutin lang namin yung sa may Blazing Mountain, diyan na part oh. Doon oh, sa may bahay. Parang ayan yung tourism desk nila. Tapos ang gagawin namin dito para kasi may mga picture na rin kami dito eh. Bali iikot na lang kami pag ganyan. Ito yung rider kanina na nakita natin oh. Oh, okay. Ayun, yung nadisgrasya. Tapos ikutin na lang natin to. Ayan o, Mount Kilang Pass. Yun, at least nakita nyo guys na nandito na kami sa Blazing Mountain. Pinakita lang namin sa inyo. Kasi doon na part, kapag mag-i-stay ka, magpe-picture ka doon, maglalagbook ka, tapos magbabayad ka pa ng 30 pesos. Idadagdag na lang namin sa gasolina namin pa uwi yung 30 pesos na magagastos namin doon. Okay guys, so 65.4 km na yung distance natin. So nabawasan tayo ng 4 na bar. Ayan, bali doon na tayo magagas sa may Namaltugan. Ito pala yung Mount Sikapo. Ayan, Butaw, Kalanasan. Ito yung daanan. So yung dinaanan namin noon, doon na part papuntang Mount Sikapo. Ayan oh guys, diba? Butaw, Kalanasan, Apayao. Tapos eto naman yung view dito. Yun oh. Wow. Ada Jay aja na disgrasya gayam.
Mada-mada nga ikaskas tayo yung motor na. Sige, ingat din kayo. Bye-bye. Kung matagal ka nang walang ride at hindi ka na masaya sa ginagawa mo sa buhay mo ngayon, itry mong pumunta dito sa may Blazing Mountain of the Gods. Siguradong mag-e-enjoy ka. Yun, break na tayo dito. Hala yung brake ko, parang dumudulas. Hala. Oh. Uy, grabe. Alternate na lang natin. Dumudulas yung brake ko ah. Opya. Oops. Uy. Ulo. Uy. Delikado. Sabi ko na nga ba eh. Madulas. Baka matumba tayo dito ah. Huwag niyo akong tawanan pagka natumba tayo. Yung ATV sa likod ah. Mukhang kayang-kaya niya to. Wala nang brake to, diretso. Yun. Kaya naman. Pero grabe, sobrang dulas. Ito naman, pakyat. Ito, maning-mani lang to. Mas mahirap dun oh. Sobrang dulas talaga. Okay guys, so dito na tayo sa Namaltugan. Magpo-full tank. At mukhang hindi na makakaabot yung ating gasolina sa may Kabugaw. 1 bar na lang ako. No, kapan klaberya dito, pangato? Mag full tank ka muna. Sos, patay ka. Walang gasolinahan dyan. Kaya sa 300? 350? Hindi kaya. 300 na lang. Oh, yun oh, 3 liters. Ito po, bayad 3 liters guys. Okay, so computein natin. 90.7 divided by 3. 30.23 kilometer per liter. Sige bossing. Ito yung tinuro ko sa inyo kanina, Claveria to Kabugaw. So yung naka-Aerox kanina, punta sila ng Claveria. Pangatlong gas natin to. Simula to Gigaraw, full tank. Pangalawa sa may Kabugaw. At pangatlo dito sa may Namaltugan. I-reset pala natin. Ayun. So na-reset natin. At i-update ko na lang kayo sa susunod na video. Yung magiging travel natin ngayon ay magiging tutorial siya sa pagdadrive sa ating Lexi, para may bahagi ko rin sa mga beginner na gustong magkaroon ng Lexi. Abangan nyo sa next video. At kung meron kayong suggestion, pwede nyong i-comment sa ating comment section. At yun guys, natunghayan nyo na. So si Lexi 155, hindi lang siya pang city, pwede rin siyang gamitin pang adventure. Ayan, so hindi big deal ang kanyang tank capacity kasi tested and proven naman natin. So katulad nito, itong pinuntahan natin, medyo liblib na lugar, pero kung mapapansin nyo naman, halos every barangay meron silang gas station dito. At sa mga nagdadalawang kumuha ng kanilang Lexi 155, kumuha na lang kayo ng Aerox NMAX at Click 160.
Ayun lamang guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.